Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako nga po pala ulit si Mara, ang sender ng liblib na baryo sa Leyte at unang sulyap ng Mandaragit. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang ikalawang yugto ng aking kwento, ng unang sulyap ng Mandaragit. Hinihiling ko po sanang pakinggan niyo muna ang unang bahagi ng kwentong ito upang masubaybayan at maunawaan niyo ang ibabahagi ko ngayon. Uumpisan ko na po ang aking kwento. Magmula nang masawi ako sa pag-ibig at nalaman ko ang tunay kong pagkatao, ay talagang napakalaki ng pinagbago ko. Ayon sa aking ama, ay may lahi akong aswang na Mandaragit na nagtataglay ng napakagandang wangis. Ngunit sa oras na masawi ako sa pag-ibig, ay iyon ang magiging dahilan ng pagpapalit ko ng anyo at hudyat ng pagkakabuhay ng nilalang sa aking katawan. Kung kaya magmula nang lumaki ako, ay iniwasan nila akong makisalumuha sa ibang tao na pwedeng maging sanhi ng kapahamakan ko at ng ibang tao. Ngunit hindi talaga maiiwasan ang kapalaran at kahit anong iwas mo ay hahantong ka pa rin sa kapalarang nakaguhit sa iyong palad. Aniya pa ng aking ama, dahil sa nakabiktima na ako ng tao, ay buhay na ang bertod na nasa loob ng katawan ko at darating ang araw na mauuhaw at mananabik ako sa laman at dugo ng tao. Binalot ako ng takot at kilabot sa mga katotohanang nalaman ko. Pakiramdam ko noon ay galit sa akin ang lahat ng taong nakapaligid sa akin. Dahil sa nakapatay na ako ng tao, maging ang aking tinuturing na ina, ay pakiramdam ko lumalayo na ang kanyang loob sa akin, lalong-lalo na ang mga kapatid ko. Sa bawat pagsulyap ko sa kanilang mga mata, ay tila bapawang panghuhusga at pangungutya ang nakikita ko. Hindi na rin ako lumalabas ng bayat sa silid ko dahil sa takot ko sa aking sarili na baka makapambiktima muli ako. Hanggang sa nalaman kong umugong ang balitang na biktima ng aswang, ang kasintahan ni Carlo. Natagpo ang wakwakan leg nito at nilalangaw na sa loob ng gubat. Sabi ng iba na baka hayop lang ang may gawa noon. Dahil sa tinagal-tagal, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na may nambiktima sa lugar namin. Dahil sa nalaman ko ay hindi ko mawari ang aking tunay na nararamdaman. Naninikip ang aking dibdib nang mapagtanto kong hindi pala ako ang kasintahan ni Carlo, kundi ang babaeng na biktima ko. Tila ba dinurog ang puso ko kahit na alam kong patay na ang babaeng umagaw sa lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Anak, ayos ka lang ba? Rinig kong wika ng aking ama at pumasok sa aking silid. Kasalukuyan akong nakahalokip-kip sa aking higaan. Halika po dito, itay. Umupo siya sa aking tabi at pinaunanan ako sa kanyang mga hita. Habang hinahawi ang iilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking muka at pinupunasan ng aking mga luha. Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam sa ginawa mo at gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan mo, anak. Mas lalo akong naiyak sa sinabi ng aking ama. Hindi ko alam kung paano nakukuha ng aking ama na sa kabila ng ginawa ko ay ipinararamdam niya pa rin sa akin ang pagmamahal niya. Ilang linggo pa akong nag-ipon ng lakas na loob bago muling lumabas ng bahay. Subalit dapit hapon na noon, nang lumabas ako para matiyak na nakauwi na ang lahat ng magsasaka sa bukid namin. At gaya ng nakagawian ko, ay nag-ikot-ikot akong muli sa palayan namin. Tanaw na tanaw ko ang kalangitang malapit ng balutin ng dilim. Nang maya-maya pa ay nakarinig ako ng iilang boses ng tao. Nang mapagtanto kong may tao pa nga sa palayan, ay agaran akong tumakbo pasuot sa kagubatan ng bukirin namin. Nakaramdam muli ako ng takot ng mga sandaling iyon. Kung kaya nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Ilang minuto pa ang lumipas, ay papalapit na ng papalapit ang mga boses na naririnig ko. Abot-abot na ang kaba at takot ang nararamdaman ko. At nakakarinig na ako ng kung ano-anong mga tunog sa paligid na mas lalong nagpadagdag ng takot na nararamdaman ko. Lumalakas na ang huni ng mga kuliglig sa aking paligid
Maging ang tunog ng mga palaka at ibon ay nagiging masakit na sa aking tenga. Bilisan mo na kuya. Wala na akong makita sa paligid. Ang dilim-dilim na. Ito na nga. Dapat hindi ka na sumama eh. Napaigtad ako nang marinig ko ang boses na para bang nasa tenga ko na lang iyon. Dahil sa gulat ko ay natumba ako sa kinatatayuan ko at napatakip ako ng aking tenga. Dahil mas lalo pang lumalakas ang mga tunog na naririnig ko. At dahil sa nagpapanik na ako, ay hindi ako agad nakatayo sa pagkakatumba ko at naramdaman ko na lang bigla ang pananikip ng aking dibdib at pangangati ng aking buong katawan. Hanggang sa binalot na ng kulay pula ang paningin ko at nawala na ako ng malay. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang liwanag na tumatama sa aking mga mata. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay bumungad sa akin ang liwanag na nagmumula sa ilaw ng aking kwarto. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita kong nasa loob na ako ng aking silid. Ramdam ko pa rin ang sakit ng aking ulo. Pero nung hahawakan ko na ang aking ulo, ay nagtaka ako nang di ko maabot ang aking sarili. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakatali ang aking mga kamay sa gilid ng higaan ko. Nang subukan kong umupo sa pagkakahiga, ay nagawa ko namang ngunit laking hintakot ko nang makita ko ang aking sarili sa salamin ng aparador ko. Punong-puno na naman ng dugo ang aking bibig, maging ang aking damit. Tapos ay nagtatayuan ang aking mga buhok na para bang alambre ito sa tigas. Dahil sa takot ay napasigaw ako at ang akala ko ay may halimaw ako nakita sa salamin. Pinilit kong kumawala sa pagkakatali sa akin. Subalit hindi ko magawang makawala sapagkat kadena ang nakakabit sa aking mga kamay. Nagpupumiglas ako hanggang sa maramdaman ko ang sakit sa aking mga kamay at may dugo ng dumadaloy roon. Anak, anak ko, malama ka. Napasigaw ako nang nakita ko ang aking ama na patakbong lumalapit sa akin at agaran akong niyakap. Nandito na si Itay. Kahana anak, kalma ka na. Mahigpit akong niyakap ng aking ama hanggang sa kumalma na ako. Tay, ano po bang nangyayari sa akin? Tay, ayoko na, tama na. Naaalala kong nagmamakaawa na ako sa aking ama noon. Nakitilan na ako nito ng buhay. Dahil naalala ko ng lahat ng nangyari matapos kong mawala ng malay. Malabo man sa aking isipan ay inalala ko ang lahat. Pilit ko mang sinasabi sa aking sarili na hindi ako ang may gawa sa kamatayan ng dalawang bata. Ngunit kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang dalawang batang nagkukumahog na tumatakbong papalayo sa akin at humihingi ng tulong. Bago pa man sila makalayo ay nasunggabang ko na ang isa sa kanila at walang ano-ano ay kaagad kong nakagat ang kanyang leeg at nagsisisigaw ito sa sakit. Matapos mawala ng malay ang unang nasunggabang ko, ay isinunod ko naman ang batang sa tingin ko ay mas nakatatanda sa kanilang dalawa. Ayaw man ang aking isipan ay kusang gumagalaw ang aking kalamnan na para bang pagkain iyon na hindi ko kayang tanggihan at kailangan kong makain. Sarap na nilalantakan ko ang bangkay ng dalawang bata at hinila ko pa ito papunta sa pinakaliblib na parte ng gubat. Habang kinakain ko ang laman loob ng bata, ay ramdam kong walang humpay sa pagtulo ang mga luha ko. At ang tanging nasa isipan ko ay ang nag-iisang lalaking mahal kong si Carlo. Nang bumalik ako sa aking ulirat, ay hintakot ko nang makita ko ang bangkay ng dalawang bata. Natigalgal talaga ako sa kinaroroonan ko nang makilala ko kung sino yung dalawang bata. Anak sila ng isa sa mga magsasaka namin at sila ang madalas na nakakasama ko manguha ng mga prutas. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ko, ay nawalan muli ako ng malay. At nagising na nga lang ako na nasa loob na ako ng aking silid. Labis-labis na pagsisisi ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Hindi lang isa ang nabiktima ko, kundi 3 na at sa loob ng iyon ng 1 buwan. Hindi naging madali sa aking ama na pagtakpan ng krimeng nangyari sa bukiran namin. At maging ang mga pulis
ay hindi maipaliwanag ang trahedyang nangyayari sa aming lugar. Hanggang sa umabot na kailangan na kaming imbestigahan. Pero dahil sa kakaiba ang naging sanhi ng kamatayan ng dalawang bata, ay wala silang nakitang ebidensyang ikasasangkot ng aming pamilya. At hindi nga naglaon. Lumabas na inatake ng mabangis na hayop na naliligaw lang sa aming bukirin ang dalawang kaawa-awang bata. Sinagot naman ng aking ama ang lahat ng gastusin sa libing ng dalawang bata. Maging ang gastusin ng pamilya nito. Nais ko mang humingi ng kapatawaran sa mga magulang nila ay hindi ko magawa. Sobrang sakit ng nararamdaman ko nang makita ko ang pagluluksa ng mga magulang nila sa oras ng libing ng dalawa. Nasa malayo lang ako at nakatanaw sa mga ito habang kasama ang aking ama. Pinagbawalan man ako nito na huwag pumunta sa libing ng dalawa, ay hindi ko mataim na hindi makiramay sa sinapit ng dalawa. Gaano mang kasakit ang pagiging sawi sa pag-ibig, ay hindi nito matutumbasan ang sakit ng mawalan ng kapamilya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo kasalanan ang trahedyang nangyari. Hindi, tay. Kasalanan ko ang lahat at hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko. Hayaan mo, anak. Hahanap tayo ng makakatulong sa iyo. Hindi ko hahayaan na manatili kang ganyan. Dinig kong wika ng aking ama habang nakatanaw kami sa libing ng dalawang bata. Hindi ko mapigilan ang hindi maiyak, lalo na nang marinig ko ang pagtangis ng ama at ina niya. Napayakap na lang ako sa aking ama at nagpasya ng umalis na lang. Nang makauwi kami sa bahay namin ay dire-diretso na ako sa aking silid. At kinabit na muli sa aking paa ang kadena na nagsisilbing tali ko upang hindi ako makawala at makalabas ng bahay sa tuwing aatakihin ako ng pagiging aswang at pananabik ko sa laman ng tao. Magmula ng trahedyang iyon ay nagmamakaawa ako sa aking ama at ina na huwag akong pakakawalan. Kahit ano pa ang mangyari, kahit pa magmakaawa ko sa kanila at kahit pa dumanak ang dugo ko sa aking kwarto. Kaparusahan ko na rin sa aking sarili dahil sa nagawa kong walang kapatawaran. Nang mga naunang linggo, ay naging maayos naman ang pananatili ko sa aking silid na para bang pakiramdam ko ay maayos na ako at hindi na ako aatakihin. Tay, maayos na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Sa tingin ko ay kaya ko na po talaga. Isang araw wika ako sa aking ama habang hinahatiran niya ako sa aking silid ng pagkain. Mabuti naman at maayos na ang kalagayan mo, anak. Nang mailapag ng aking ama ang pagkain sa aking harap, ay hinaplos niya ang aking muka. Sa pag-aakalang pakakawalan niya na ako, ay malapad na napangiti ako sa kanya. Subalit agarang napawi ang mga ngiti ko nang makita kong tumalikod ang aking ama at lumabas ng silid ko. Itay, magaling na po ako. Pakawalan niyo na po ako dito. Bulalas ko subalit tila ba walang naririnig ang aking ama at isinara niya ang pinto ng silid ko at kinandado. Nakaramdam ako ng takot at kaba ng mga oras na iyon nang mapagtanto kong mag-isa na naman ako sa aking silid. Binalot na naman ang dilim ang paligid ko at tanging sa malit na butas lang nagmumula ang liwanag na pumapasok sa aking silid. Tay, Nay, mga kapatid ko. Umiiyak na tawag ko sa kanila pero ni isa sa kanila ay wala akong naririnig na tumugon sa akin. Tanging katahimikan ang bumabalot sa kapaligiran ko. Nakaramdam ako ng pangungulila at pananabik na makasamang muli ang aking pamilya. Dahil kahit na nasa loob lang ako ng aking silid, ay tila ba napakalayo nila sa akin at hindi ko sila magawang maabot. Lalong-lalo na ang aking ina na pakiramdam ko ay galit na ito sa akin. Hanggang sa kakaiyak ko ay hindi ko na malayan na nakatulog na lang ako sa aking higaan. Nang maalimpungatan at nagising na ako ng tuluyan, ay may naririnig akong bulungan at mga yabag sa labas ng aking silid. Pinakiramdaman ko pa ang mga ito at bahagya akong sinilip sa bintana ng aking silid. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang tao na papalapit sa aming bahay. Nakabalot ng tela ang mga mukha nito
at nakita kong may patalim ito sa kanilang tagiliran. Nang mapagtanto kong magnanakaw ang mga iyon, ay binalot muli ako ng takot dahil sa pag-aalala ko na kung ano ang mangyayari sa aking pamilya. Marahang naglakad ang dalawa papalapit sa aming bahay. Nang bigla na lang akong himatayin dahil sa sikip ng dibdib ko at bilis ng tibok ng puso ko. Nang bumalik ako sa aking ulirat, ay nakita kong nagkukumahog na nagtatatakbo papalayo ang dalawang tao. Sumindi naman ang ilaw sa labas ng bahay namin at nakita ko ang aking ama na lumabas ng pinto at may dalang latong ito. Maisingit ko lang po kalakbay. Ang latong po pala sa amin ay isang uri ng baril na isang putukan lang at kapag tinamaan ka nito ay tiyak na mag-aagaw buhay ka. Balik na po tayo sa kwento. Nagsisisigaw na ako para maagaw ko ang atensyon ng aking ama. Ngunit malalakas na angin lang ang naririnig ko. Noong una ay nagtataka pa ako. Ngunit nang masilayan ko ang aking anyo sa salamin ng aparador, ay nanlumunan naman ako sa aking nakita. Nagsaan yung aswang na naman ako at tiyak na dahil sa angil ko kung kaya natakot ang dalawang nagtangkang magnakaw sa amin. Napasiksik na lang ako sa gilid ng kama ko at napayakap sa aking sarili. Napakarami kong tanong sa aking sarili kung bakit nangyayari sa akin ang kalagayan kong ito. Hirap na ako at takot na ako. Umaasa ako ng gabing iyon na pupuntahan ako ng aking ama. Subalit ni anino niya ay walang namutawi sa aking paningin. Makalipas ang ilang araw at linggo, ay palala na ng palala ang aking kalagayan at tila ba nakalimutan na ako ng aking ama. Bihira niya na lang akong dalawin sa aking silid at parati na akong inaatake ng pagiging aswang ko. Hanggang sa isang araw noon, ay laking tuwa ko nang pumasok sa aking silid ang isa sa mga kapatid ko. Dinalhan niya ako ng makakaing hilaw na manok. Inihagis niya lang ito sa aking harap at hindi siya lumapit sa akin. Tanging nasa tapat lang ito ng pinto ng aking silid tapos ay nakatanaw sa akin. Dahil sa gutom at pananabik kong makakain ng hilaw na karne, ay walang ano-anong nilantakan ko agad ang hilaw na manok. Habang sarap na sarap ako sa pagkain, ay narinig ko ang paghikbi ng aking kapatid. Marahan ko pa siyang tinapunan ng tingin. Umiiyak siyang nakatanaw sa akin. Ate, patawarin mo kami at hindi ka namin matulungan sa sitwasyon mo ngayon. Wika niya habang nagpupunas ng kanyang mga luha. Nang sipatin ko ang aking sarili sa salamin, ay nakita kong tila ba mabagis na hayop na ang itsura ko. Napakarungis ko na at nangangamoy na ako. Hindi ko na rin mapigilin ang sarili kong hindi maiyak. Ang dating napakasayang pamilya na meron ako ay nagbago na. Magmula nang umibig ako, ay tila ba binawi ang lahat ng meron ako, maging ang pamilya ko. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng kapatid ko at nag-iiyak itong nagwika. Ate, nakikiusap ako. Hindi na namin kaya ang kalagayan mo. Nasasaktan at nahihirapan din kami. Umalis ka na lang at magpakalayo-layo. Pangako aalagaan ko ang pamilya natin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi ng aking kapatid. At napag-isip-isip kong tama ang lahat ng tinura niya. Labis na perwisyo na ang dala ko sa aming pamilya at lalala pa ito sa oras na hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hanggang sa naramdaman ko na kinakalas ng aking kapatid ang kadenang nakakabit sa aking paa. Huwag, pagdadalawang isip na wika ko nang maramdaman kong tila binabalot na naman ng pula ang aking paningin. Subalit hindi nakarinig ang aking kapatid at tuluyan ang tinanggal ang kadenang nakakabit sa akin. Kahit sa unang pagkakataon natin, hayaan mong tulungan kita at tulungan mo ang iyong sarili. Naramdaman ko ang pagbabago ng anyo ko nang makita ko ang makinis na balat ng kapatid ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili at agad na iwinaksi ko ang aking kapatid papalayo sa akin at nagtatatakbo na ako palabas ng bahay namin. Habang patakbo ako papalayo sa amin ay naririnig ko pa ang tinig ng aking ama na tinatawag ako. Ngunit hindi ko na iyon nilingon pa at pinansin.
Magmula noong araw na iyon ay nagpakalayo-layo na ako at nagbagong buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.